Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, naranasan nyo na ba na sinasabihan kayo, "Uy, pumayat ka." O kaya, "Pumuti ka ngayon ah." Di ba? Kapag may kaibigan tayong matagal na nating hindi nakita, pag nakita tayong muli, nakita kayo, sasabihan kayo na minsan, "Uy, tumaba ka." Or, haggard ka ngayon. Mga kapatid, napakadaling mapansin ng tao ang pagbabago sa ating panlabas na anyo, external, pati na rin sa ating ugali at kilos. Ngunit, may isang realidad na hindi nawawala sa mundong ito. Tayong lahat ay nagbabago. Sabi nga nila, there is only one thing in life that is not changing, and that is change. Ang tanging hindi nagbabago ay ang katotohanang tayo ay patuloy na nagbabago. Mga kapatid, sa dakilang kapistahan ng Pentecostes, ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostol, sa mga alagad, pinaalalahanan tayo ng isa sa pinakamahalagang epekto ng Espiritu Santo na ang kumikilos sa ating buhay at sa ating lipunan. What is the effect of the Holy Spirit? It is change, pagbabago. Alalahanin natin na ang Espiritu Santo ay ang ikatlong persona ng Santissima Trinidad. Huwag natin kalimutan yun ha. Naniniwala tayo sa iisang Diyos na nagpapahayag sa tatlong magkakaibang persona. 3 different persons in one God. The third person is the Holy Spirit. Isa sa pinakamagandang simbolo for me ng Espiritu Santo ay ang apoy. Fire, apoy. Kapag apoy ang pinag-uusapan, naiisip natin agad ang liwanag at init. At kapag ang apoy ay lumapit sa isang bagay, ito'y nasusunog. When we come in contact with fire, or when fire comes close to a thing, that thing will burn. At kapag nasunog, may nagbabago. At yan mismo ang nangyayari. Yan mismo ang nangyari sa unang pagbasa natin ngayon. Ang mga alagad kasama si Maria ay nagdarasal habang hinihintay ang pangako ni Kristo bago siya umakyat sa langit. Marahil puno sila ng takot, pag-aalala at pagkalito dahil wala na si Jesus sa kanilang piling. Hindi nila alam kung paano ipagpapatuloy ang misyong iniwan sa kanila. Ngunit, nung bumaba ang Espiritu Santo, na tila mga dila ng apoy, nabago ang mga alagad. Ang dating mahihina at natatakot ay naging matatapang at matitibay. Para silang mga lasing sa alab ng pananampalataya dahil wala na silang kinakatakutan sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kahit may pagbabanta at pag-uusig, walang makakapigil sa kanila because nagbago sila. At yan ang epekto ng Espiritu Santo. Tayo ay nababago. Kung nasaan ang Espiritu Santo, mayroong pagbabago. Pagdakilang kapistahan ng Pentecostes, ito na rin ang hudyat ng katapusan ng panahon ng muling pagkabuhay. The end of Easter season. This will be the last day
of Easter season, alalahanin natin ang lahat ng ating mga religious activities sa mga nagdaang Kwaresma at Semana Santa tungo sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Pag-aayuno, pagbibigay ng limos, mga pabasa, via crucis, senakulo, prosesyon, liturgical activities sa Paschal Triduum at salubong. Isali na rin natin ang mga nobenaryo at yung piyesta natin. All these faith and liturgical activities may lead us toward one thing, and that is a change of heart. Itong lahat sana ay mag-uudyok sa atin na mabago ang ating buhay pananampalataya. Sa panahon natin ngayon, gusto natin ng pagbabago. Di ba? We all want change. Reklamo tayo sa lipunan, marami tayong reklamo sa sistema ng politika. Gusto natin ng new beginning. Maraming politiko ang nangangako ng pagbabago, pero parang walang nangyayari. Minsan, tayo rin ang kailangang magbago. Baguhin natin ang style ng ating pagboto. Dahil hindi naman talaga politiko ang tunay na makakapagpabago sa lipunan. Instrumento po lamang sila. Ang tunay na nagpapabago sa lipunan ay ang Espiritu Santo. Kung gusto mong magbago ang iyong pamilya, papasukin mo ang Espiritu Santo sa iyong tahanan. Kung ang asawa mo ay lasinggero at maraming babae at maraming bisyo, ipanalangin mo sa Espiritu Santo. Kung ikaw mismo ay maraming bisyo, gusto mo nang iwan, humingi ka ng tulong sa Espiritu Santo. Kung ikaw ay marites, chismoso, naninira ng kapwa, hilingin mo ang liwanag ng Espiritu Santo upang tumigil ang iyong dila sa paninira sa iba. Sa mga kabataan dito, kung kayo ay nalulong sa gadgets, pornography, sa mga bagay na unti-unting sumisira sa ating buhay, hingin ninyo ang gabay ng Espiritu Santo. Sa mga nahihirapang magpatawad at humingi ng tawad, dumulog kayo sa Espiritu Santo. Tulad ng ating ebanghelyo ngayon, nang hiningahan ni Kristo ng Espiritu Santo ang kanyang mga alagad, isinugo rin niya sila upang ipalaganap ang ministeryo ng pagpapatawad, the ministry of reconciliation and forgiveness. Sa mga estudyante dito na hirap mag-focus sa kanilang pag-aaral, nalilito kung anong kurso ang kukunin o nahihirapan sa mga exams, hinginin niyo ang liwanag ng Espiritu Santo. Kung may mga relasyon o pagsasama na nanlalamig na, dumulog kayo sa Kanya. Kung iniwan tayo ng mahal natin sa buhay, o kung may namayapa at puno tayo ng kalungkutan, hingi natin ang pagdamay ng Espiritu Santo. Because the Holy Spirit is the consoler. Kung nanghihina na tayo sa pananampalataya, ayaw na nating magsimba, ayaw na nating magdasal, ayaw na nating mag-serve, ipanalangin natin na yakapin tayo muli ng Espiritu Santo. Minsan, sa dami ng ating mga pangarap at hinahangad sa buhay, nawawalan tayo ng pag-asa. Pero baka kulang lang tayo sa paglapit sa Espiritu Santo. If we want to change our life for the better, ask for the fire of the Holy Spirit, the fire of change. Oo, minsan masakit ang pagbabago. Change is painful, pero kailangan. Kung natatakot ka sa mga pagbabago sa iyong buhay, humingi ka ng tulong sa Espiritu Santo. Hindi ko na alam kung sino pa yung mga nagde-devotion sa Espiritu Santo. May mga devotions pa ba ng Holy Spirit dito? Yung nanay ko, pag malapit na yung birthday namin, nagno-novena siya ng Holy Spirit, no?
nagnunovena siya. Hinihingi niya ang gabay ng Espiritu Santo. At marahil, ang mga dasal na yon, ang mga novena na yon ay naging dahilan kung bakit sa pamilya kami nagabayan, naliwanagan, at nailayo sa masamang landas. Kaya ngayong dakilang kapistahan ng Espiritu Santo, balikan natin ang debosong ito. Hingi natin palagi ang kanyang gabay at liwanag sa ating mga pagkalito at pangamba. Hilingin natin ang kanyang presensya. Tulad ng awit ng salmista natin ngayon. Anong salmo natin ngayon? Espiritu mo'y suguin, poon, tanay, baguhin. Sa panahong puno ng kasalanan, imoralidad at kasamaan, dumulog tayo sa Espiritu Santo. Hilingin natin gawin niya tayong mga banal.